Si Mario ay galing sa baryo at gabi na nang siya'y dumaan sa malawak na sagingan pauwi. Habang naglalakad, narinig niya ang kaluskos ng mga dahon kahit walang hangin. Paglingon niya, may babaeng nakaputi, mahaba ang buhok, at nakatayo sa ilalim ng punong saging. Ngunit wala itong mukha, puro balat lamang ang nakita niya. Bigla itong gumapang papalapit, ang mga kuko'y mahahaba at tila bakal. Tumakbo si Mario, ngunit bawat sagingan na dinadaanan niya ay may lumilitaw na kaparehong babae. Hanggang sa maramdaman niyang siya'y napalibutan na, at sabay-sabay silang ngumiti ng walang bibig. Isang tinig ang sumigaw sa kanyang isip, hindi ka na makakauwi. Kinabukasan, nakita ng mga taga-baryo ang kanyang tsinelas sa gitna ng sagingan. At mula noon tuwing hating gabi, may naririnig silang tinig na humihingi ng tulong sa gitna ng mga dahon ng saging. Ng gabing iyon, nagising ang buong baryo sa iyak ng isang bata na naglalakad mula sa sagingan. Paglapit nila, nakita nilang wala itong mga mata, puro dilim ang nasa loob ng Alas 2 ng madaling araw nang marinig ni Liza ang mahinang katok sa kanilang pintuan. Pagbukas niya, wala siyang nadatnan kundi malamig na hangin. Habang sinasara ang pinto, may narinig siyang boses na bumulong sa likod niya, huwag mo akong iiwan dito. Dahan-dahan siyang lumingon, ngunit wala siyang nakitang tao. Sa salamin sa tabi ng pinto, nakita niya ang sarili niyang nakangiti, ngunit hindi siya ang gumagalaw. Napaatras siya, at biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa kanilang bahay. Sa kisame, may aninong nakabiti na nakatingin diretso sa kanya. Nabitiwan niya ang cellphone, at narinig niya ang pagring nito kahit basag na ang screen. Sa kabilang linya, ang sarili niyang boses ang narinig niya, humihingal at nagsasabing, Liza, huwag kang lalabas. Ngunit huli na, dahil ang pinto sa likod niya ay bumukas ng dahan-dahan, at may malamig na kamay na humawak sa balikat niya, napakapit siya sa dibdib, nanginginig at halos hindi makahinga. May mabigat na yapat na naririnig papalapit mula sa dilim ng pintuan. Unti-unti, lumitaw ang isang hugis ng tao, pero wala ito. Alas 2 ng madaling araw nang marinig ni Liza ang mahinang katok sa kanilang pintuan. Pagbukas niya, wala siyang nadatnan kundi malamig na hangin. Habang sinasara ang pinto, may narinig siyang boses na bumulong sa likod niya, huwag mo akong iiwan dito. Dahan-dahan siyang lumingon, ngunit wala siyang nakitang tao. Sa salamin sa tabi ng pinto, nakita niya ang sarili niyang nakangiti, ngunit hindi siya ang gumagalaw. Napaatras siya, at biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa kanilang bahay. Sa kisame, may aninong nakabiti na nakatingin diretso sa kanya. Nabitiwan niya ang cellphone, at narinig niya ang pagring nito kahit basag na ang screen. Sa kabilang linya, ang sarili niyang boses ang narinig niya, humihingal at nagsasabing, Liza, huwag kang lalabas. Ngunit huli na, dahil ang pinto sa likod niya ay bumukas ng dahan-dahan, at may malamig na kamay na humawak sa balikat niya.